Na magsama-sama na naman po tayo sa loob ng 3 oras na balitaktakan, talakayan ng mga may init na issue sa loob at labas ng bansa. Pero syempre, bago po tayo dumako sa ating mga issue, dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang araw, may binigay na relo ang isang lalaki sa kanyang anak. Ang relo na ito ay matagal ng pagmamay-ari ng lalaki at labis niyang pinagkakaingatan. Sinabi ng ama sa kanyang anak, "Heto ang isang relo na ibinigay sa akin noon ng lolo mo. Halos 200 years na ang tanda ng relo na iyan. Ngunit bago ko ibigay sa iyo, pumunta ka muna sa bilihan ng relo dyan sa kabilang kanto. Pakisabi mo sa may-ari na nais kong ibenta ang aking relo at alamin mo kung magkano niya ito bibilhin." Pumunta naman ang anak sa bilihan ng relo at ipinakita. Pinresyohan ito ng 150 pesos. Bumalik ang anak sa tatay at sinabing, 150 daw po ang presyo ng relo, tay, kasi luma na. Sabi naman ng tatay, o dalhin mo naman sa coffee shop. Tanong mo kung sakali magkano nila bibilin itong aking relo. Pumunta ang anak sa coffee shop at makaraan ng ilang sandali, umuwi na at sinabi sa tatay. Sabi po ng may-ari ng coffee shop, 500 pesos daw po. Kasi lipas na ang modelo, luma na. Muling nagsalita ang tatay. Ngayon naman, pumunta ka sa museum. Ipakita mo ang aking relo. Pumunta naman ang anak sa museum at ipinakita ang relo sa curator. Bumalik siya sa tatay niya at sinabing, "Inoferan po ako ng may-ari ng museum ng milyong halaga para sa relo ninyo. Kasi bihira na raw po ang ganitong bagay at isasama niya sa mga halaga niyang koleksyon ng antigo." Sabi naman ng tatay, nais kong malaman mo, anak, na may halaga ang bawat isa sa tamang lugar. Huwag mong dalhin ng iyong sarili sa mga maling lugar. Ang mga nakakakilala kung sino ka, sila ang magpapahalaga sa iyo. Huwag manatili sa lugar na hindi nakikita ang kahalagahan mo bilang ikaw. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong Tuesday morning? Simple lamang po mga kanyusik, huwag nating ipagsiksikan ang ating mga sarili sa isang lugar na hindi tayo pinapahalagahan. May tamang lugar kung saan ma-appreciate yung worth natin, yung galing natin bilang isang tao. Sabi nga po, mas okay na yung nag-iisa ka kaysa naman marami kang kasama pero hindi mo sila nararamdaman at para ka pa ring nag-iisa. Know your worth mga kanyusik. Ang Diyos nga po napakataas ang pagpapahalaga sa atin. So dapat tayo rin po ay pahalagahan din natin ang ating mga sarili. Huwag tayong matakot lumayo sa mga taong nagpapababa sa ating confidence. Hindi selfish ang alagaan at pahalagahan ng ating sarili. Kung nakakasira na sila ng inyong mental health at hindi na healthy para sa iyo na makasalamuha sila, iwan mo na. Hindi sila magiging kawalan kung ang paglayo mo naman ay makakatulong para maibalik mo yung kapayapaan ng iyong pag-iisip. Always remember mga kanyusik, you are worth protecting. You are worth loving. And you deserve to be in a place where you are valued. Sabi nga po sa Matthew chapter 10 verse 14, If anyone will not welcome you or listen to your words,
leave. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Tuesday.